Hello, magandang araw sa ating lahat. Ayan, excited na naman po akong muli mag-share ng Words of God. Ayan, nasa pang-apat na po ako na tao na naka-experience ng offense sa Old Testament. Ayan, kung natatandaan niyo po ang mga taong Bible character na diniscuss ko is si Haring Saul, Moises, si Naaman, at ngayon ang pang-apat na nakaramdam ng offense sa Bible at ito'y kanyang inalagaan, walang iba kundi si Mikal. Si Mikal po ay anak ni Haring Saul. Ayan, si Mikal ay asawa ni Haring David. So yan, excited po akong i-share sa inyo ang nangyari ng mga oras na yon. Ayan po. Babasahin ko po ang ating verse po is 2 Samuel chapter 6 verse 16 to 23. Basahin ko po. Nang sila'y papasok na ng lungsod, si David ay naglululundag at nagsasasayaw. Nang siya'y madungawan ni Mikal na anak ni Saul, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Ipinasok nila sa tolda ang kaban ng tipan at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nag-alay ng mga handog na susunugin sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa pangalan ni Yahweh na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bago na nagsiuwi ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, sila'y pinakain ng tinapay, karne at pasas. Pag-uwi ni David upang batiin ang kanyang pamilya, sinalubong siya ni Mikal na may ganitong pagbati. Dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw na nagsasasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan. Sumagot si David, "Ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh, sapagkat sa halip na ang iyong ama at ang kanyang sambahayan, ako ang pinili ni Yahweh na mamuno sa Israel, at patuloy pa akong magsasasayaw upang parangalan si Yahweh, at gagawa pa ng mas masahol dito. Ngunit sa tingin mo'y hamak ako dahil sa aking ginawa, ngunit sa paningin ng mga babaeng iyon ay marangal ang ginawa ko." Si Mikal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa siya'y mamatay. So guys, tingnan nyo kung paano gumalaw ang kalaban sa pangyayaring ito sa buhay ni Mikal. 'Di ba? May ano yung pumasok sa isip ni Mikal, bakit instead of appreciating or excited sana si Mikal kasi naiuwi na ni Haring David ang Ark of the Covenant sa Israel. Bakit may ganung kalaswaan na pumasok sa isip niya? Kasi ang iniisip niya dito na may mga babae na may mga babae na nagsasasayaw si Haring David, na parang ang inaano niya is nahihiya siya para kay David sa ginagawa niya, pero kay Haring David ginawa niya yon para papurihan at parangalan ng ating Panginoon. Kumbaga parang sabi nga humataw si Haring David kasi ganun siya kasaya na yung Ark of the Covenant na ibalik na sa Israel. Samantalang si Mikal, instead na suportahan ng kanyang asawa at maglulundag din sa tuwa kasi nandoon na yung Ark of the Covenant sa kanila, ano ang pinairal dito ni Mikal? Na-offend siya sa pinaggagawa ng kanyang asawa. 'Di ba? Ito yung natin in reality, sa buhay natin ngayon, 'di ba? Minsan, alam niyo 'yon, mas iniisip pa natin yung sasabihin ng ibang tao. Minsan doon tayo yung kumbaga parang yung galaw natin, yung galaw natin is ibe-base natin kung ano yung magiging reaksyon ng mga tao. 'Di ba? Which is dapat hindi, kasi for example, sa workplace natin,
sa workplace natin, no, gagawin ko to kasi gagawin ko to para mapurihan ako, para purihin ako, instead of gagawin ko to para sa Panginoon, di ba? Gagawin ko to, hindi ko to gagawin para magpabilib sa ibang tao. Gagawin ko to dahil ito yung nararapat na gawin ko para matuwa sa akin ng Panginoon, 'di ba? Yun tayo eh. Yun ang isa sa yun ang isa sa nature nating mga tao. Yung iisipin pa natin kung ano yung magiging reaksyon ng mga tao na nakapalibot sa atin, 'di ba? Sabi nga wala tayong dapat na i-please kundi ang ating Panginoon lang. Kung alam mo na yung ginagawa mo is marangal sa paningin ng mga nakapaligid sa iyo, lalong-lalo na marangal sa paningin ng ating Panginoon, wala kang dapat na ikatakot, wala kang dapat na ipag-alinlangan kung ano yung ginagawa mo na yon. Kasi sobrang ganda ng aral na to. Sobrang ganda ng aral na to kasi tignan nyo guys ano yung pinaka-last na verse. Si Mikal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa siya'y mamatay. Check natin yung mga puso natin. I-check natin yung mga puso natin if baka mamaya napatawad na natin ng ibang tao pero yung sarili natin hindi tayo makamove on. Siguro to si Mikal, kaya nangyari dito, hindi siya nagkaanak, meaning kung ating iisipin, no, siguro hindi niya parang hindi niya na-appreciate si David na hanggang sa kamatayan niya, 'di ba? Tingnan mo, hindi siya nagkaroon ng anak. Siguro parang nandoon siguro sa puso niya na ano ba tong asawa ko na to, na nandoon yung kinahiya niya yung asawa niya, na hindi siguro siya naka-move on, na hindi sila nagkaroon ng magandang pagsasama ni Haring David dahil sa nasaksihan niyang ginawa ni Haring David sa harapan ng mga sinasabi ng mga utusan, ng mga babaeng utusan, 'di ba? So, yung 'di ba? Tawag dito, yun yung reality ng Bible Bible scripture na to, na kapag pinatuloy natin sa mga puso natin ang offense, ito yung sabi nga ang offense, guys, share ko lang sa inyo ang offense sa salitang Griego ay skandalon. Ang ibig sabihin nito is patibong. So, yung offense na yon, ito yung maaaring pumigil sa mga biyayang dapat para sa inyo, para sa atin, 'di ba? Kasi sabi nga, 'di ba, lahat na ng grace ibinigay na sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. So, i-check niyo yung heart niyo, baka mamaya meron pa diyang natatagong puot, natatagong sama ng loob, na imbis na yung blessing na para sa iyo, tulad noon nang nangyari kay Mikal, baka kung wala sa puso niya yon, sa isip niya yon, baka nagkaroon pa sila ng anak, 'di ba? Nagkaroon sila ng anak ni Haring David. Pero dahil sa pinairal niya ang offense at inalagaan niya to, hindi nagkaroon dito si Mikal ng peaceful life. Di ba? So, yun po. Tawag dito, wag po nating hayaan na malason tayo ng mga ganong isipan, malason tayo kasi kapag pinayagan natin na tayo ay ma-offend, binubuksan natin ang pinto para sa kalaban. Kasi kapag nagkaroon tayo ng ganong pag-iisip, 'di ba? Yung na-offend tayo, nandoon na 'yun sunod-sunod na 'yun. Nandoon na 'yung magtatanim ka na ng galit sa taong 'yon, 'di ba? Na hindi ka na maka-move on, na akala mo
okay na, lumipas na. Pero kapag nabanggit lang yung taong yun, kumukulo na yung dugo mo, di ba? May mga ganun tayong pangyayari, guys. For sure, na-experience nyo yan, na akala mo na sa haba ng panahon, akala mo na patawad mo na siya. Pero kapag ka narinig mo yung pangalan ng taong yun, nandoon yung kirot, nandoon yung naramdaman mo ulit yung nararamdaman mo before na puot. So, meaning, hindi ka pa naka-move on. Kaya, tawag dito, wag po nating hayaan na mahulog tayo sa patibong ng kalaban. Na kapag nangyari na ma-offend tayo, aalagaan natin yon, 'di ba? Hindi natin namamalayan na nahulog na pala tayo sa patibong ng ating kalaban. So, yun lang, guys. Sobrang nakaka-bless, sobrang ganda ng message sa atin ng scripture na to. Basahin nyo, guys. 2 Samuel chapter 6 verse 16 to 23. Kaya sabi nga, 'di ba? Choice ni naging choice ni Michal na ma-offend. Kaya hanggang sa dulo ng chapter na 'yon, hindi siya nagkaanak. Hindi siya nag-bear fruit. Hindi siya nag-bear fruit dahil pinatuloy niya ang offense sa kanyang puso. Hindi siya nagkaanak. So, meaning, hanggang sa dulo, hindi napatawad ni Michal si David. So, yun po. Kapag talagang meron tayong ganung mga nararamdaman sa puso natin, pag-isipan natin. Kasi baka mamaya, yung mga blessings na dapat na tinatamasa natin is nabablock siya dahil sa mga ganun nating mga tinatanim natin sa puso natin na dapat. Sobrang salamat, and I hope meron tayong natutunan ngayon, and sa mga sa mga nakapakinig, I hope po i-meditate natin yung scripture, kasi baka mamaya merong ibang anong tawag doon, ibang gustong ipahayag sa atin ang ating Panginoon, na alam niyo yun, magbasa lang kayo ng Bible, and marami tayong mapupulot na aral. So, yun nga po, tulad nga po nito na pinili ni Michal na ma-offend. So, sabi nga sa mga topic ko, again, being offended is a choice. So, yun po. Maraming salamat, and God bless po sa ating lahat.